Ayan, hello, Mike Tess, hello. Kumusta po kayo? Mm. Ayan, hello, Mike Tess, hello. Kumusta po kayo? I think maayos po naman ang ating Tingin ko maayos po yung ating audio. So, kumusta po? Sister Emmy Alfonso, kumusta? Kumusta? Opo, salamat po. Pasensya na kung lala po kayo ha. Okay naman po ako. So, wait po tayo ng wait po tayo ng iba pang mga kasama. Paabutin uli natin ng mga halos nasa 10 tayo, no? May 10 na tayong kasama, tutuloy na tayo. Andito na rin si Sister Rebecca Robes Villar, si Sister GPT Hoxon. Congratulations ha. Yung anak mo yata, nakita ko lang sa post mo, yung anak mo ay nandyan sa Milan, yung kaisa-isang lalaki. Tama ba? The only son? Salamat ha, Sister GPT Hoxon Agno. GPT, tama ba? So, Tita Prisca Movida Cruz, thank you so much din po. Sir Irene Perez at Sister Opelia Ocero, thank you so much din po. Konti pa. So, ayan, hintay pa tayo ng konti. Salamat sa inyong paghihintay. Okay. So, I think pwede na tayo magsimula at sumobra naman na tayo sa 10. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli at patuloy kayo nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Higit sa lahat sa iyong labis-labis na biyaya at pagmamahal. Patuloy namin ihilingin na tingnan kami sa dalisay, sakdal at banal na katwiran na ipinso Kristo, pang ang aming pagdulog ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At walang sawang ihilingin namin, may pangunahan kami ng banal na spirito upang matuklasan ang inyong kalooban at ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa iyong mga buhay. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Anpeso Kristo na siya naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, so welcome natin. Sino-sino pa kaya yung ibang nadagdag? Oy, Insan Lobel Cruz, thank you so much. Thank you. At si Ate Bless. Bliselda Concepcion, mas magandang gabi sa iyo, Ate Bless, ha? Sino pa? Opo, nag-seminar siya sa Poland. Pinadala ng praise God. Salamat, no? Salamat. At praise God, nakarating din dyan sa inyo. So, ayan, sa mga nag-aalala, ay medyo ko lang ha, para mawala po yung pag-aalala nyo. Na-aksidente po tayo the other week o last week, pero hindi naman po apektado yung ating ulo kasi maganda naman po yung helmet at saka mas nakaramdam po ako ng sakit sa tuhod at sa dibdib, pero yung ulo ay okay po. So yung ating sakit ng ulo na karaang Friday ay sipon po yun, sipon. Akala ko lalagnatin na naman nga eh. Pabalik na ng Pinas sa Thursday. Ay, sige po, praying for the safety ng iyong anak, kapatid na GPT Hoxon Agno. Okay? So, yun na mga kapatid, wag na po kayong mag-alala. Wag po kayong mag-alala kung baka, pati yung aking nanay, baka nandyan, nanay, si Nanay Angelina Capiscano nag-aalala ko. Hindi ko po kailangang magpa-CT scan, nanay, kasi by God's grace ay okay naman po yung aking ulo, wala namang. Okay, wag na po kayo mag-aalala, pero salamat at pasensya sa inyong pag-aalala, pero salamat po sa inyong mga concern. Okay? So, ayan. Emma Arevalo, thank you so much. Magandang gabi rin sa iyo. Mahal daw ako ng Panginoon. Alisin natin daw. Mahal ako ng Panginoon, sure po yun. At mahal din kayo ng Panginoon. Tita Lucy de Guzman, thank you so much.
O, sige po. Maulang gabi. Hindi lang maulang gabi. Maulang gabi, umaga, hapon, at lahat na panahon. Maulan po ngayon, ha, mga minamahal kong kapatid. Maulan talaga. Alright. So, ang ating pong paksa ngayon ay A Portrait of Love. Ay, kanta. Matt Monroe ba yun? A Portrait of My Love. Naalala ko tuloy. Mercy Luis, thank you so much sa kapatid na Mercy Luis. Jeffrey Gandesa. Diba? So, eto naman, A Portrait of Love. Ito yung tunay na ano talaga. No? Lalarawan ng pagmamahal. Okay? So, itong ating pinaka-key text, syempre, alam na natin ito, malamang. Oo, at malamang isa po ito sa ating paboritong talata. Chapter 13, verse 13 ng 1 Corinthians, sabi dito, and now, these three remain, itong tatlo ay mananatili, faith, pananampalataya, hope, pag-asa, and love. At pag-ibig. But the greatest of these is love. Ang pinakadakila sa tatlo, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Yung pinakadakila ay walang iba kundi ang pag-ibig. Okay, welcome kapatid na Rowena Alvarez at Rogelio Blasa. Thank you so much sa inyo. Sabi dito, mga minamahal kong kapatid, as we will see, as we will see, love is not much an emotion as an attitude. Ang pagmamahal ay hindi, bakit na ako mahal? Kasi nararamdaman ko eh. Mga kapatid, mostly gano'n, no? Binabase yung pagmamahal sa pakiramdam. Siyempre kasama na siya. Pero ang sabi dito, tandaan po natin, no? Love is not so much an emotion as an attitude. Emosyon, nararamdaman natin, o yung ating mga pag-uugali. Nita Texon, sinishare kanino kay Evelyn Arabis na maunawaan. Praise God. Salamat po sa mga nag-share. And then, ang sabi dito, that must be expressed in life, in deeds, and in words, otherwise it means nothing. Diba? What love really is and does, kung ano man po yung pagmamahal, at kung ano yung nagagawa o ginagawa niya, has been fully revealed in the life of Jesus. Ay, syempre, walang pagtatalo doon. Ito ay naipahayag o nakita sa buhay ng ating Paiso Cristo. Welcome, kapatid na Greg Gallendes Palyaria. So, punta natin yung supposed to be ating lesson kahapon. The essentialness of love. Kapatid, essentialness of love. Ibig sabihin, bakit kailangan, kailangan yung pagmamahal o pag-ibig. Ay, dito sa atin, last week, balikan na lang, konti yung ating napag-aralan last week, sabi dito, last week we touched on the theme of love as seen in 1 Corinthians 13. So we need to explore Paul's words here in even more depth. Mas lalo po natin pag-aaralan natin ngayon ng mas malalim. Doben Moreno Lumalang, thank you so much sa inyong kapatid. Sister Nisa Ban, thank you so much din po. Pag-aaralan natin ng mas malalim. In 1 Corinthians chapter 13, alam na po natin, 13 hanggang 13, basahin na lang po. Summarize what he is telling us about love. Ito mga kapatid, alam kong nabasa na rin natin ito. Pakibasa na lang uli sa mga hindi pa nakabasa. At titingnan natin kung ano ang summary ng tinatawag na pagmamahal. Sabi dito, Paul is not saying that tongues, prophecy, understanding knowledge, faith, and benevolence are useless. Correct. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na alin po yung kaloob o spiritual gifts na speaking in tongues, yung panghuhula, pangunawa, sabi dito, knowledge, kaalaman, faith, pananampalataya, and benevolence, maging yung tinatawag na kabaitan o kabutihan, are useless. Correct. Hindi naman sinasabing hindi naman sinasabing walang kwenta yun. Obviously, hindi natin sinasabi at di natin inunawa na walang kwenta yung mga bagay na yan. Ulitin natin, ano yan? Kung may gift ka na yung speaking in tongues, basta siguraduhin lang, sabi nga,
may nag-i-interpret at nauunawaan prophecy, lalong-lalo naman na. Tayo, as a Seventh-day Adventist Christian, we believe na ang gift of prophecy ay nananatili, nagpapatuloy hanggang sa huling panahon. At ito'y isa sa mga kaloob ng Diyos sa kanyang tunay na iglesia. Di ba, mga kapatid? Understanding, lalong-lalo naman, alangan naman. Sino ba naman sa atin dito ang gugustuhin na hindi tama at walang pangunawa? Tama po ba? And syempre, sabi dito, knowledge. Kaalaman. Sino ba gusto maging bobo sa atin? Di ba? Wala. Di po mga kapatid. Faith, pananampalataya, lalo na. Lalo na. Yung pahaha, Cedric Saa, thank you so much. Ma'am Insignia, thank you so much din. At Sir Emily Mendoza Mojica. Yeah. Pananampalataya. Mga kapatid, kung walang pananampalataya, ni konti, hindi natin mapiplease ang Panginoon. Ano pa? Mga kapatid, sabi dito, yung kabutihan o kabaitan, hindi sinasabing useless, Hindi sinasabing wala itong halaga. Okay? Ang sabi po dito, maliwanag, they are useless only. Magiging wala lang silang kabuluhan. Yung mga nabanggit natin kanina, ng mga spiritual gifts, they are useless only if not driven by love. Tandaan po yan, Magiging walang kwenta lang ito kung hindi pagmamahal ng Panginoon ang nag-uudyok sa atin habang ginagawa ito. Sa pag-ibig, paano ito ipapakita sa kaaway? Si Sir Remy Alfonso, very basic ang sagot ng Biblia. Maging yung umuusig sa'yo, ay ipanalangin mo, hindi para mapasama, kundi syempre, ipapanalangin mo, sana magbago, kilalanin ang Panginoon, matuturing magpatawad, at very basic din ang sabi ng Bible. Pag ang kaaway mo nagutom, di ba, si Sir Emi? Simulan mo yan sa verse 19 hanggang 20 to 21 ng tawag dito, Romans, mga kapatid. Anin nga natin si Sir Emi, kasi sa basic na kasagutan dyan, paano nga ba? Ang sabi dito, Sir Emi, hanggang hanggang 21, huwag ka magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kung ang kaaway na gutom, pakainin mo, nauhaw, painumin mo. So very basic po, mga minamahal kong kapatid. Ang pagtrato, kung paano itatrato ng isang mananampalataya, yung taong, by the way, ang isang taong nasa Panginoon, hindi siya yung nangaaway, May umaaway sa kanya, parang ang ating Paiso Kristo, maraming umaaway, pero hindi po siya yung nangaaway. Tandaan nyo yan. So yun na nga, Sister Emi, pakainin, pag nagutom, painumin, pag nauhaw. Very basic. Pag maghihigante, sabi ng sapagkat sa kanya ang paghihigante. Ay, kapatid na Patrick Gonzales, thank you so much po. Taner B. Carmen, thank you so much from Toronto, Canada. Sayang, natalo na yung ating naputol yung 7th winning streak ni tawag dito, Alex Iyala. Naisingit, Kasi nakita ko si kapatid na Taner B. Carmen nasa Toronto, Canada. Ana Alejandro from Mindoro, dito rin po, halos naula natigil, pero isang linggo na mahigit. Halos dito may tigil din. Ayan na, mga minamahal kong kapatid. Para ang ating ginagawang kabutihan, kung yung ayaw nating mapunta sa kawalang halaga o walang kwenta, yung ating kaalaman, yung pananampalataya, maging yung kabaitan, kasi syempre sabi ni Apostol Pablo, pwede ngang yung isang tao na ibigay lahat ng kanyang ari-arian, susunugin pa niya yung kanyang katawan, pero kung hindi pagmamahal ang driving force nito, sabi ni Apostol Pablo, walang kwenta. Biro nyo, Binigay niya na lahat, tapos sinunog pa yung kanyang katawan. Pero wala pa rin kwenta. Bakit? Kasi hindi pagmamahal ang pinaka-driving force ng kanyang ginagawang kabutihan. Kaya, always remember, kung gusto natin na magkaroon ito ng kabuluhan, lalong-lalo na, syempre, ang una nating luluwalhatiin, hindi yung hindi yung kung ano yung papuri sa atin ng tao. Diba? Kundi, tandaan, 1 Corinthians 10:31, kung tayo kumakain, tayo umiinom, ano man ang ating ginagawa, syempre yung atin pong gustong papurihan, yung gusto nating luwalhatiin,
ay walang iba kundi ang Panginoon. Ha? O, kaya para hindi maging useless ng ating mga ginagawang kabutihan. Kaya ito gagawa ka na rin lang ng kabutihan, siguraduhin na po na ang pinaka-motivating factor, yung pinaka-driving force is no other than the love of God. Pagmamahal ng Panginoon. Ana Alejandro, Sir Sardi at Ma'am Rotel Amantelio dyan po sa Negros Oriental. Hindi ko alam kung nasa ano kayo ngayon, ha? O kung saang bayan kayo ngayon. Deliwanag ng San Juan, Sister Del. Anime Bro 1, thank you so much. So, sa pagpapatuloy, sabi dito, mga minamahal kong kapatid. O, eto na ha. The kind of love Paul is talking about is not expressed in such sentence as I love strawberries. Yung mga ganun. Sa mga kapatid na mother, or I love my friends, or even I love my spouse and children. O, hindi daw po yun yung yung uri ng pagmamahal na binabanggit dito. Sa 1 Corinthians. Pero sa faith, kung nalalantad ang maling aral, paano po ipapakita ang love gayong iniutos sa mga takwil pagdadala ng maling aral? Ayon, kaibigan, Sister Amy, tandaan nyo po, hindi naman, porke may maling pagkaunawa ay hindi na pakikitunguhan ng maayos. Si Apostol Pablo, nakita natin, may maling unawa rin naman dati, di ba? Di ba, mga kapatid? Apostol Pablo. Ay, wag mong kamuhian yung Sister Amy, para wag mong kamuhian yung tao. Wag mong kamuhian yung tao. Huwag natin kamumuyan yung tao. Yung maling paniniwala, pwede tayo, sabi nga ng pwede tayong mag-usap-usap doon. Pwede tayong hindi magkasundo. Si Sir Emmy, ito yan yun. Si brother Rashid Indasan. Nagdebate kami yan ng 2007. Grabe, kita niyo siguro kung makita niyo yung debate na halos malabas-labas niya yung mga litid ng aming liig sa debate. Pero after ng debate, si Sir Remy, nasalo kami naging close. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naman pinaniniwalaan na yung tunay na Diyos ay yung pinaniniwalaan nila, yung si Allah. At kahit naman siya, hindi rin mo siya naniniwala. Hindi rin siya naniniwala doon sa ating pinaglalaban. Pero yung respeto namin sa isa't isa, Sister Annie, respeto namin sa isa't isa, nandun. Hindi kami magkaaway. Brother Alvin Gitamundo. Tatakot yung aming balitaktakan Debate naman kami. Kumbaga salitang suplahan kami ng suplahan. Pero after namin magdebate, hindi naman kayo magkaaway. Hindi kayo magkaaway. Iglesia ni Cristo, nakailang debate tayo dyan. Yung public pero pa yung mga pasikreto ng mga usapan sa kapilya nila. Nakatatlong public debate tayo sa mga kababayan natin Iglesia ni Cristo, pero hindi naman natin sila naging kaaway. Di ba? So hindi porke mali ang paniniwala, aanuhin mo na, aawayin mo na. Tito Roy Abelio, thank you so much. Tita Beth Ning Pahahas, thank you so much. Sister Mercy Luis. Pero kung patuloy nating tingnan kung paano tayo tinatawag ng Panginoon at hingin ang gabay ay niya para tayo magtagumpay, makayanan po natin ang lahat. By the grace of God, tama naman. Diba? Ay, Bayaw! Magandang gabi rin sa iyo. Noon siya ning Bayaw, Jerry Apostol. Elder natin dyan sa Talimundo. Okay? So, ayun, get ko na po. Respeto, wag mo. Correct! Totoo naman. Actually, sino pa ba dyan sa nagdebate. Si Sir Evan, di mo yata napanood din. May nakadebate rin akong Pilipino, pero dati siyang Adventist, naging Muslim, sa Qatar na po siya nakabase. Nagdebate kami. I think 2021, nagdebate kami. Pero hindi kami naging magkaaway. Marami kayo na naging kaibigan namin. Tama, Kuya Johnson. Nandito. Dito ang Kuya Johnson Llamas sa Mika. Nako, Kuya Johnson. Nang-iinggit ka ng mga post mo talaga, ha? Sorry talaga. Kaya lang may schedule ako sa Taguig, Sayang talaga. Tama, salamat sa suporta, kapatid Kuya Johnson Amical. Tita Evelyn Garcia, thank you so much. So, ganun So, hindi porke
hindi, sino ba? Mga nakadibate ni Kuya Johnson. Nakalimutan ko na Kuya Johnson kung sino yung mga nakadibate mong naging kaibigan mo eh. Ay, si Karashik, kahit ang natin, di ba? Kaibigan naman natin talaga. Rocky Istoy, thank you so much. Pamasbate. So tuloy na tayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi rin to sabi dito, hindi ito yung mga pagmamahal na napapanood, katulad napapanood sa mga palabas. And no, it's not erotic love, although this passage has been commonly used in wedding sermons. Mga kapatid, ay sa ano niyan po, family dyan po sa Lumban, Laguna, thank you so much. This love, sabi dito, cannot be reduced. This love cannot be reduced to affection or charity. Grabe no mga kapatid, no? Kaya dapat maunawaan talaga natin ito, no? Hindi daw dapat natin talaga maunawaan no? Ito, itong pagmamahal na binabanggit dito sa 1 Corinthians 13. Ay, sabihin natin ano, ito yan, no? Ito ay affection, kung ano yung nararamdaman mo, or charity, o yung kung anong nagagawa mong kabutihan, o yung ginagawa mong pagtulong, di ba? Or virtue, o isa man sa ano po, magagandang pag-uugali, or benevolence, o kabaitan. Hindi ito yon, mga minamahal kong kapatid. Yes, sabi dito, they all represent it to a lesser or greater degree. Hindi man siya yung kabon, pero ito ano po, kumakatawan. Kumakatawan, hindi man siya yung kabuuan, pero siya yung kumakatawan in a lesser or a greater degree. Mga minamahal kong kapatid? Sabi dito, yet, they all represent it to a lesser or greater degree. This love is a special grace bestowed upon us by the Spirit. Nasabi, ang pagmamahal, itong uri ng pagmamahal na ito ay ano po? Ito ay special ano? Ito ay special grace. Natatanging ano po? Habag o kabutihan ng loob. Mga kapatid, nino? Ng Diyos, na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dinadahan-dahan ko po ito para hindi tayo magkamali. Nasusundan po ba, mga minamahal kong kapatid? Ay, nandito yung aking nanay. Love you, ma. Joy Garate, thank you so much. Mga kapatid, ulitin ko itong statement na ito. Yung charity, yung virtue, yung affection, yung benevolence, yung kabaitan, hindi siya ang kabon. Yes, sabi dito, again, they all represent it. Kinakatawanan ito, no? Katawan ito kanino? Sa pagmamahal. Ate Joylyn Balaje Milarpes, thank you. Mabuti, nandiyan na kayo sa ano at hindi kayo inabutan ng walang biyahe dyan sa papunta ng Mindoro. Resonanda Adelaida, thank you so much. Ayan, sabi dito, ito is special ano? Special grace. Pag special, ito hindi pangkaraniwan. Natatanging ano po? Natatanging biyaya. Na, siyempre, pinagkaloob ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Indeed, sabi dito, indeed, love in 1 Corinthians 13 is the Spirit-given motivation that leads us, ito ang tinatawag na pagmamahal. Dito sa 1 Corinthians 13, sa ito, is the Spirit-given motivation. Ito yung pinagkaloob ng banal na Espiritu na siyang nag-uudyok sa atin, siyang nag-uudyok sa atin that leads us, upang tayo ay makarating. Ito yung gumagabay sa atin, pinag-uudyok. Ito yung gumagabay sa atin that leads us to act with affection. Ako, ito pala yun. Ito yung Spirit-given motivation that leads us to act, to act with affection. Ayun yun. Tama. Diba? Kaya, mangyayari itong ating affection,
tong ating benevolence, ha? At yung mga nabanggit pang iba, ay ano po, ay bunga. Ha? Bunga ng spirit-led motivation, ha mga kapatid, para magawa natin ito. Alin nga po, affection, charity, virtue, and benevolence. It is a total commitment of our actions. So, palang love na ito, binabanggit dito, ano po, total commitment of our actions. Nita Texon, thank you so much. Oy, mga dito ito, Ate Dina, mga dito ito, dyan sa Villasar, Sipukot, Kamsur. Shoutout sa buong angkan. Rose Bindero, thank you so much from General Santos Trias, General Trias Cavite, rather. Okay? So, and sabi dito, it is a total commitment of our actions, feelings, and thoughts towards Christ and our neighbors. Ayun. Ha? So, tandaan na yung pagmamahal na pinagkaloob, baka malito tayo ng Diyos na siyempre, ito is special. Sabi nga, natatanging kaloob ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ha? Ito'y ano po? Ito ang nagbibigay sa atin ng motivation. Siguro naman, alam na natin kung ano ibig sabihin ng motivation. Baba mo ng konti ang mic para hindi basag. Tingnan nga natin. Sige anak, tingnan natin. Ha? Basag ba yung ano? Okay. Baba natin. Paano ba? Wait. Tuloy. Na-conscious ako doon anak. Wait lang. Ayan, kaya lang baka masyadong malayo. Okay na ba? Okay po ba dating ng ano dyan? Okay na po. Salamat na lang. Salamat. Sana malinaw pa rin po bang naririnig? O sige ha, kung medyo basag ang ano, salamat Jumel Arsenal. Pastor Jumel, si Pastor D, salamat. Dinalaw tayo dito sa ating program. Okay? So, kung hindi masyadong nasundan yung aking sinabi kanina, basta ang intindihin na lang, yung sinasabing pagmamahal dito po sa 1 Corinthians chapter 13 is what? Sabi dito, mga minamahal kong kapatid, ha? Ito yan po. It is a total commitment of our action. Pag sinabing total commitment, mas okay na. Salamat anak. Pastor Jemel Arsenal. Okay? So, Oliver Pamirisan Jr. Total commitment. Ibig sabihin, wala kang reservation. Total commitment of our actions, feelings, yung ating nararamdaman, yung ating ginagawa, yung ating, and thoughts, yung ating iniisip. Kanino? Towards Christ, ha? Sa ating Penso Kristo, and our neighbors. Kaya tama, no? Mabalik tayo doon, alala naman natin yung nasa Matthew chapter 22, 36 to 40. Ano yung pangunahing utos sa kautusan? Na? Pag-ibig sa Diyos, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at syempre, kung paano ang pag-ibig natin sa Diyos ay buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, walang reservation yon 100%, dapat ganun din po sa ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng iyong sarili. Mga minamahal kong kapatid. Kaya sa madaling salita, kung gaano mo pinahalagahan, kung gaano mo kamahal, ang iyong sarili without reservation. Mga kapatid, diba? Gaano mo kamahal ang iyong sarili, ay dapat ganun mo rin kamahal ang iyong kapwa. Kaya, ayan na, mga minamahal kong kapatid, Rodolfo Luciano from GMA Cavite, thank you so much. Marina Silosia, thank you so much din po. So, ayun na, mga kapatid. So, sa madaling salita, madaling salita, again, ano itong pagmamahal na binabanggit dito? Ito po ay special grace ng Panginoon. Special grace na binigay ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. At sabi nga, kung may kanta sa ano ba yung panatang makabayan? Sa isip, sa salita, at sa gawa, ay dapat ganun din po tayo. Lahat ng ating iisipin, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasalitain, may kinalaman sa ating relasyon sa Panginoon, at may kinalaman sa relasyon sa ating kapwa, dapat
ito po ay ano po, nakabase sa pagmamahal na yun. Nakabase sa pagmamahal na yun. Otherwise, kapatid na James Merculio, thank you po. Otherwise, ano sabi? Magiging walang kwenta ang lahat ng ating gagawin. Mga kapatid, kaya ulitin natin, kahit pa nga sabi, magaling magsalita, nakakapagpaliwanag ka ng propesiya, kahit pa nga salita ng anghel, nasasalita mo na, o alam mo, pero kung hindi pagmamahal ang iyong motivating factor, itong pagmamahal na binabanggit, Apostle Pablo, yung sa 1 Corinthians 13, ay walang kwenta ang lahat ng ating sinasabi, kahit pa nga yung ating mga kabutihang ginagawa. Okay? So, ayan. Matthew chapter 24 verse 12. Ay, nako mga kapatid, malamang isa to sa mga alam na alam yung talata, no? Matthew 24 verse 12. Ano bang sinasabi dito ng ating Jesucristo? Kasama po ito sa ano po, mga palatandaan bago dumating ang ating Panginoon. William Bo, thank you so much sa iyo. Muyna Sarabia from Pattaya, Thailand. Ano ang sabi ng ating Jesucristo? Ang sabi niya ay ganito, lalaganap ang kasamaan, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ay dito, what warning does Jesus give us here? Ano yung babala na binigay ng ating Panginoon Kristo? Dito sa talatang ito, ulitin natin. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Hindi ko pinangungunahan ang Panginoon sa Kristo. Pero nakita po natin na pwede ring isipin na kaya nangyayari itong paglaganap paglaganap ng kasamaan. Dahil nga, sa nanlalamig ang pag-ibig ng marami. Mga kapatid, hindi natin kinokontra ang ating Panginoon sa Kristo. Sino ba naman tayo para kontrahin ang ating Panginoon sa Kristo? Pero pwede rin talaga, at sa akin po, nakikita natin, na kung sagana, mga kapatid, sagana yung pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay, ay malabo talagang manlamig ang ating pagmamahal sa ating Panginoon una at sa ating kapwa. Can you just imagine, mga minamahal kong kapatid? Tirso Tandong, thank you so much po. Tandog. Can you just imagine, marami po sa mga nangyayari, halimbawa, rape. Yung rape, sobrang masaklap kaya nga, kung may bitay talaga ang hatol ng mga gumagawa niyan, di ba? Sobrang sama na ang kaso mo ay rape. Pero, di ba ang mas nakakapangilabot? Marami sa mga rape cases ngayon, ay hindi na lang ginagawa ng tao sa ibang tao, kundi maririnig ka. Ginagawa ito ng tao sa kanilang mismong kasambahay o kasama sa pamilya. Tama po ba? Hindi ka magtataka ngayon, parang very particular na. Natin nakakapangilabot yung balita na yung anak, ni-rape ng ama, di ba? Yung ina, ni-rape ng anak, apo, ni-rape ang lola, gaganti naman yung matatanda, lolo, ni-rape ang apo. Noon parang, alam mo, way back, our time sa elementary at high school, bibihira yung time namin. Mga ilan yung ganitong balita. Diba? Pero ngayon, at pag nakabalita ka noon ng ganyan, di ba mga kapatid? Yan nga, rape pa lang ang pinag-uusapan natin. Diba? Isa ng karimari-maring na krimen ang rape, pero yung re-rape nung isang tao ay mismong kamag-anak niya, lalong di ba? Pero nangyayari nga ito kasi yung pag-ibig ay nanlalamig. Pero by mere practicality alone and by the grace of God, kasabi nga ito'y ito'y special grace na binistowed ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu.
Ito'y natatanging habag ng pinagkaloob sa atin sa pamagitan ng banal na spirito. Sister Arlene Sarte Moreno, thank you so much po. Ha? Malabo mo talaga, mga kapatid, no? Malabo mo talagang una, syempre. Ha? Kung nasa iyo ang ganitong uri ng pagmamahal, malabo mo talagang una, malabo mo talagang kamuhian ng Panginoon. Talagang mamahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At kung ito yung pag-ibig na talagang nagahari, nagre-reign sa iyong buhay, ay talagang basic by the grace of God. Again, basic by the grace of God. Naiibigin mo ang iyong kapwa ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa. At diba mga kapatid? Kasi kung talagang ang nagahari sa buhay mo ay ang pagmamahal na ito, itong uri ng pagmamahal na ito, ay pinagkaloob ng Panginoon. Abay, malabo ka talagang mag-isip na manlamang sa iyong kapwa. Tama? Kasi alam mo, una, hindi yan ikatutuwa ng Panginoon. At syempre, alam mo rin sa sarili mo, mula mismo sa bibig ng ating Paiso Kristo. Golden rule, Matthew 7:12. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin sa iyo ng iyong kapwa. At kung itong pagmamahal na ito ang siyang tunay na naghahari sa ating buhay, kahit pa nga tayo, gawa ng hindi maganda ng ating kapwa. Ano sabi ng Panginoon? Kung ito talagang pagmamahal na ito ang naghahari sa ating buhay, hindi natin sila magagawang kamuhian. Maaring iiwas tayo, mag-iingat, pero hindi natin sila kapupuutan. Diba? At kung dumating yung pagkakataon na talagang nakita natin, legit na sila'y nangangailangan, very basic, katulad ng sila'y nagugutom, ay atin po silang atin silang bibigyan ng mga resources. Tubig, pagkain, damit, di ba? Kung ito yung pagmamahal na nagahari sa ating buhay. And for sure, by God's grace, by God's grace, hindi nyo lang nararamdaman ngayon yan, yung mga tunay talagang aangkin ng mga anak ng Panginoon. At sa tulong ng biyaya ng Panginoon ay talagang pinangingibabawan, pinaghaharian ng banal na spirito ang ating mga buhay. Hindi lang natin ito sinasabi, kundi sa tulong ng biyaya ng Panginoon, alam ko na marami sa atin, kung hindi man lahat, marami sa atin na po itong naging karanasan at patuloy pang nagiging karanasan. Tama po ba, mga kapatid? Sabi, ano pong page yung leksyon ng pinag-aaralan po? Ako nakasunod, salamat. Ay, nasa ano po ito? Kasi late tayo. Dito po tayo sa page 80. Kasi dapat ito yung lesson kahapon. Nasa page 80 po. Ay, kaya lang, baka Tagalog ang yan. Sa akin po English, English yung ko. Kasi pagka sa Tagalog, medyo syempre hindi magkakapare yung page niyan. Sa English po ay page 80. August 9. Pero tayo po ngayon ay August 10 na. Di ba mga kapatid, no? Ulitin ko lang yun, maliwanag po yun, kung tunay na yung pagmamahal na binabanggit dito sa 1 Corinthians 13, ang nasa buhay natin, ulitin natin, ito ay natatanging, kaloob ng Panginoon sa atin. Special grace, tanging, kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Okay? Doon natin maisasagawa ang mga bagay na ito, sa ating buhay. And I hope and pray na ito'y talagang naging karanasan na natin at sa kasalukuyan ay atin pong nararanasan at mararanasan pa sa hinaharap. Amen po ba, mga kapatid? Kapatid na Oliver Pamirisan, tingnan mo na lang po yung August 9. Para kahit Tagalog, puntan mo na lang yung August 9. Okay? And then, sabi dito, mga minamahal mo kapatid,
That is why agape love is so essential and necessary. Dati-rate, nagsasabi, hindi natin pwedeng yung agape love sa Diyos lang yan. Madalas kong Hindi po, hindi lang pala itong agape love, hindi lang pala ito karakter ng Diyos, kundi pwede rin talaga itong mapasa atin. Kasi agape ang ginamit eh. Paano pag niloko ka, paano mo patatawarin? Di ba siya pwede kasuhan? Sabi nga, kung kapumanggat, madadan. Eto, Sister Emmy Alfonso, walang problema, lalo't mga krimen, kasi kinakailangan din magpasakop sa batas ng lupa. Hanggat hindi ka naman kumukontra sa batas ng Diyos, pasakop ka sa batas ng lupa, hanggat di naman ito kumukontra sa batas ng Panginoon. Halimbawa, pinatay yung kamag-anak mo. Pwede ka talagang magdemanda. Kasi heinous crime yan. Ni-rape yung, wag naman. Sino man sa kamag-anak mo. Pwede. Pero wag kang, wag kang magbibit-bit ng, ng puot sa puso mo. It is one thing na panagutan nila. Okay? It is one thing na panagutan nila ang kanilang kagagawan. It is another thing, yung pagbibit-bit o pagkikimkim ng sama ng loob. Nagkaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Inutangan ka? Hindi nakabayad? Nakulong? Okay na yun. It doesn't mean na hindi ka na mag-iingat. Mag-iingat ka na talaga. Pero wag kang magbibit-bit ng sama ng loob. Romeo Manalastas Dungaw, thank you so much. Sister Jocelyn Fernandez, shout out. Saan to? Sa mga taga-sinipit, oo. Thank you so much. At si Brother Bobby, Westlake Tires at PHHRN. Di ba? Sa ibang bagay yung nagbibit-bit ka ng sama ng loob, nagkikimkim, ibang usapan naman yung nag-iingat ka. Dahil syempre, dapat matuto ka rin sa karanasan mo. Di ba? Concrete example sa sinasabi mo si Sir Emmy, di ba? Nang papatayin ang ating Paiso Kristo, ipinanalangin niya na patawarin yung mga tao sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Pero it doesn't mean na wala itong consequences. Nung patayin si Esteban, ganun din yung panalangin niya. Huwag pong iatang sa kanilang mga balik at ang kanilang kasalanan. But it doesn't mean na walang consequences yung kanilang ginagawa. Diba? Kaya magkaiba yon, Sister Emmy. Magkaiba yon. Kaya matuto tayong i-differentiate yun. Ating pinag-uusapan din. Ngayon, kasi ganito yan, Sir Emmy. May mga kaso na may mga pangyayari na kahit hindi magpursige yung mga kamag-anak, yung gobyerno na mismo ang nagkakaso. Kasi naayon sa batas ng lupa. Halimbawa, murder. Kahit na hindi mo na gustong ituloy yan, pag ang gobyerno nagpursige na ituloy yan, wala kang magagawa kahit pinatawad mo pa yung pumatay. Wala kang magagawa doon. Ay, kasi kahit sa Old Testament, di ba? Si Sir Maricel Gonzaga, thank you so much. Kahit sa Old Testament, si Sir Emmy Alfonso, yung mga nakakapatay ng hindi sinasadya, may tinatawag silang City of Refuge. Yung puok ng tawag dito, tanggulan. Pag doon pumunta yung nakapatay na hindi sinasadya, hindi mo pwedeng kunin yun doon. Hindi pwedeng kunin yun doon. Pero yung sinadyang pumatay, pupunta ron, kukunin para patayin. Si Sir Emmy Alfonso may ganung kalakaran. Kaya
yun ang ano. Basta tayo bilang mga tunay at nag-aangking mga tagasunod ng Panginoon Kristo, it is one thing na tayo po ay hahabol ng pananagutan ng ating kapwa, pero it is another thing, yung pagbibitbit o pagkikimkim natin ng sama ng loob. Sabi ni Brother Bobby, pag nahirapan ako dito sa... Kung ang Diyos ay ng pag-ibig, bakit pinatay niya mga sanggol? Di ba injustice yan? Ayan, kapatid na Brother Bobby, basta ito ang ano natin ha, pag may hindi tayo maintindihan sa mga specific na na mga katanungan natin, huwag nating kalilimutan ang prinsipyo ng banal na kasulatan kung anong klaseng Diyos ang ating pinaglilingkuran, ha kapatid? Hindi ko kinakailangan makipagdebate dito sa iyo, kapatid, at alam kong di mo naman ako dinidebate. Pero gusto kitang sagutin, eto lagi ang premise, Brother Bobby. Ha? Para hindi natin pagdudahan ang ating Diyos ay isang Diyos na partial o tawag dyan, tinatangi at madali siyang mag- Kung may mga bagay tayong kini-question patungkol sa karakter ng ating Panginoon, Brother Bobby, basta ko ito ang premise ko. Accept or reject. Obet Boral, thank you so much. Reveal Saison Ragay, thank you so much. Accept or reject. Eto na, may audio na ba? Puntahan natin yung sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 32. Okay? Deuteronomy chapter 32. Verse 4. Ang sabi dito kinig po tayo maigi. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. So, Brother Bobby, Ngayon mo Brother Bobby, kaya kung issue mo, ang Panginoon ay ang Panginoon ay hindi ba siya, sabi dito? Bakit hindi ba injustice siya? Kumikilos ba siya ng walang katarungan? Tanda na, sabi dito, Brother Bobby, mga gawa niya ay walang kapintasan. Yan, sinatanong mo, injustice. Eto ang sabi. Mga pasya niya ay pawang makatarungan. O kaya, Brother Bobby, hindi ko makita yung specific na dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon. Pero sigurado ako kung ito'y pinanghahawakan mo. At ako'y alam ko naman, panghahawakan mo ito. Ako, panghahawakan ko ito kasi lahat naman ng bagay maaaring maunawaan natin. Ba't ginagawa ito ng Pero, mismong si Moses, ano ang sabi niya? Ang Diyos ay ang kanyang gawa ay walang kapintasan. Ang pasya niya ay pawang makatarungan. Kaya kung yung tanong mo, may injustice ba sa karakter? Wala. Para sa akin Brother Bobby, ayon sa aking napag-aralan. Pero kung hindi mo matanggap yung bagay na yon, hindi naman kita hatulan dyan, Brother Bobby. At alam ko nag-aaral ka rin naman sa sarili mo. Di ba? Pero para sa akin, we can agree to disagree, pero in agreeable way sana. Pero para sa akin, hindi ako papayag na ang Diyos ay gagawa ng mga bagay na masasabi nating may injustice. Maaaring hindi natin naunawaan, but it doesn't mean na may injustice na nangyayari. Nasundan mo yung ko doon, kapatid na Bobby? Kasi dito, maliwanag, natumbok yung Meron bang injustice sa mga ginagawa ng Panginoon? Ang sabi niya, mga pasya niya ay pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Sabi, hindi lang siya Diyos na tapat, makatarungan, at makatwiran.
Oh. So, kaya kung may naiisip kang bahagi sa karakter ng Diyos na siya ay paminsan-minsan ay may pagka-injustice, ulitin ko yung sinasabi ng ano rito, mga pasya niya'y pawang. Ha, Brother Bobby? Pawang. Makatarungan. Kaya po, Brad Salmer, thank you so much. At si Sir Christina Tinay Masi, thank you so much din. Ayan at least Brother Bobby. Binigay mo yung mga specific kung bakit sila pinatay. Pero ako, hindi ko na lang matalakay dito. May mga specific namang detalye sa ibang pag-aaral kung bakit ginawa yan ng Panginoon. Pero kung ang issue mo lang ay meron bang injustice, eto, sinagot na agad ng isang talata. Mga gawa niya ay walang kapintasan. At pasya niya ay pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Oh. Diba? Ay, Pastor Ricardo Teriano. Diba? God bless you. God bless you more, kapatid. Kaya God, maraming nabibless sa program mo. Purihin po, Pastor. Saka Diyos siya, may-ari ng buhay, may reason behind, I think. Oh, tsaka, tama, ito na, bigla kong naisip tuloy, brother, Sister Emmy. Kung naniniwala tayo, diba? Punta tayo doon sa injustice. Kung naniniwala tayo, na ang Diyos ang siyang may-ari ng ating buhay. Lahat na, ng may buhay. Di ba? Sa Diyos galing yun. Niwala po ba tayo? Ha? Niwala po tayo, no? Na ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Lahat na. At nang may buhay dyan, pati ngayon walang buhay. Di ba? Eto. Ano naman? Ano naman? Kung bawiin ng Diyos at kunin ng Diyos yung buhay na yan. Kanya naman galing yan. Asan doon yung pagiging walang makatarungan? Ang mahirap, yung hindi iyo, kukunin mo. Diba? Ang mahirap, hindi iyo, kukunin mo. Kaya nga, ang tao, pinagbawalang wag papatay. Kasi, hindi naman siya yung nagbigay ng buhay doon sa isipin mo yun, papatay ka, hindi ka naman, okay lang sana kung ikaw nagbigay ng buhay dyan sa papatayin mo. Kahit pa nga anak mo yan, pero ang tanong, di ba, sabi nga, every child is a blessing from God. Kaya kung kunin man ng Panginoon, kahit kaninong buhay yan, Albert Velarde, thank you so much. Atinida Manalang, kahit kaninong buhay pa yan, kaysa bata, kaysa matanda, kaysa babae o lalaki, wala akong nakikitang hindi pagiging makatarungan doon. Patayin lahat ng Panginoon. Asan doon ang hindi pagiging makatarungan ng Diyos? Yung ating buhay, galing naman lahat sa Kanya. Milita Dizon, thank you so much, kapatid. Di ba? Para sa akin, talagang ako dito sa talatang ito. Na ang bawat pasya niya ay ang bawat pasya niya ay makatarungan at gawa niya ay walang kapintasan. Based on that, kaya kahit minsan, may mga bagay na hindi ako naunawaan, tsaka kahit pa nga bata, so what? Kung bata, halimbawa, ito, na natin. Worst scenario, yung katwiran na ito. Pero may punto pa rin, kahit pa paano. So what kung pati bata pinatay? Tanong, since naniniwala ka na bawat buhay galing sa Panginoon, kung kukunin na may-ari yan, asan doon ang pagiging walang katarungan? May-ari naman ang kumuha. May-ari ang bumawi. Ang mahirap, hindi ka may-ari, kinuha mo. Yun. Diba? I hope na kahit pa paano, ngayon, Brother Bobby, hindi ko naman inaasahan na satisfied ka sa tanong ko. Pero at least, Di sumagot ako sa tanong mo, kapatid. I love you. Ay,
baka hindi nyo kilala si si Sir Mia ito, thank you so much. Shirley Danipog, thank you so much. Oy, kumusta po? Hindi ako nagkakamali, nanay ito ni Pastor Bjorn Capiendo. Kumusta na po kayo? Ayan kapatid Kaya, ayan, sige, eto na. Patapos na tayo, mga minamahal kong kapatid. Okay, tapos na tayo. And sabi dito, ulitin natin, that is why agape love is so essential and necessary. In the power of Christ, we cannot let love grow cold in our homes, churches, and neighborhoods. Correct. Hindi talaga dapat na napakahalaga ng tinatawag na agape love. At sa kapangyarihan ng ating Kristo Kristo, talagang dapat hindi mangingibabaw. Alin po? Yung kawalan ng pagmamahal. Saan? Sa ating tahanan, sa ating iglesia, sa ating paligid. Di ba? Amen po ba mga kapatid? Doc Testy Guzman, thank you so much nga po pala. And sabi dito, we have the example of Christ on the cross. Ayan na. Doon po yung halimbawa ng ating Kristo Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dying for us. Namatay para saan po? Para sa atin. What better and more powerful expression of this kind of love could there be? Meron pa daw bang hihigit? Ang pagpapahayag ng pagmamahal na ito, itong pagmamahal dito po na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 13, which is agape. Naulitin ko, dati naririnig ko yung agape love, sa Diyos lang yan. Hindi, mga kapatid. Pwede rin pala ito sa atin. Mga kapatid? Sabi dito, mga kapatid, though of course, we could never equally express that kind of love. Di man natin talaga mapapantayan yun. Di ba mga kapatid, aminin na natin. Di man natin mapantayan yung pagmamahal ng Diyos na ipinakita sa atin, by God's grace, sa biyaya ng Panginoon, we should strive to reveal it in our lives to whatever degree we can. Yun. We should strive. Kinakailangan natin magsikap. Pag sumikapan natin, sabi po sa Bisaya, maning kamot, igsuon. Maning kamot, jud ta, igsuon. Sikap tayo, mga kapatid. Sa amin sa Matnog, hinguhaon tatabi, mga karamanghod. Ayan napapaano tuloy ako, Hinguhaon tatabi, mga karamanghod. Sa Matnog, iba kasi yung aming Bicol, Hindi kami pure Bicol, halo-halo na kami. Rangwaray na Bisaya, na Bicol, basta. Hinguhaon tatabi, mga taga Matnog, nandyan ba sila, Auntie Belen at Uncle Jess? Marites Valdez, thank you so much. Ay, si kapatid na Mascardo Alcano. Isaiah 55 verse 8, sapagkat ang pag-iisip ko, hindi niyo pag-iisip, sabi ng Panginoon. Tama po. Sakto yan, kapatid na Mascardo Alcano. Okay? Again, sabi dito, though of course we could never equally express that kind of love by God's grace, we should strive to reveal it in our lives to whatever degree we can. The essentialness of love. Yan ang galing. Praise God. Ang ganda po ng ating lesson talaga. Essential. Itong pagmamahal na ito. Sinabing essential, ay ano po ito? Basic. Alala ko ng pandemic nung may hinuli na lumabas kasi bumili ng lugaw. Nagtatalo kung ang lugaw ay essential. Essential ba yung lugaw o hindi? Sabi nung babaeng, ano ba siya? Basta, parang tanod ba yun? Hindi essential ang lugaw. Pagkain nga yun very basic. Basic need nga yun. Pagkain nga very... So, for us, mga kapatid, na talagang para makapamuhay ng tinatawag na, lalahanin lagi, lagi tayo babalik sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nung tayo kumakain, umiinom, ano man ang ating ginagawa, gagawin natin ang lahat sa pagluwalhati sa ating Panginoon. Di ba? So for us na ang ating mga
ginagawa. Lahat ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Sabi nga, sa isip, sa salita, lalo na rin po yung ating ginagawa. Gagawin natin ang lahat, sabi, para magkaroon ng kabuluhan. Gawin natin ang lahat na ang pinaka-driving force ay walang iba kundi alin po, ay walang iba kundi ang pagmamahal. Sabi nga, pagmamahal. Ito na po, special grace. Special grace. Gift, kaloob ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mga minamahal kong kapatid. Again, the Spirit-given motivation that leads us to act with affection, charity, virtue, and benevolence. It is a total commitment. Tandaan, total commitment. Walang reservation of our actions, feelings, thoughts towards Christ and our neighbors. Yun na po. Ganun lang kasimple ang ano. Kung nakalimutan ng lahat natin sinasabi. Basta. Ano man ang ating gagawin? Ano man ang ating sasalitain? Ano man ang ating iisipin? Make it sure. Ang pinaka-driving force ay ang pagmamahal na ito nakaloob ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ayan, the essentialness of love. Alright, mga minamahal kong kapatid, muli maraming salamat. Salamat po sa inyong mga prayers, sa inyong pag-aalala, pasensya na, pero salamat din po kung nakita yung inyong mga concern na mahalaga rin po talaga ang inyong kapatid sa inyong buhay. Salamat po sa mga nag-pray, sa patuloy na nag-aalala. Thank you so much. Bahala na po ang Panginoon na magbalik ng pagpapala sa inyo. At muli, ko nga pala mga kapatid, unti-unti ay binubuo na po natin ang ating, kung hindi talaga ma-recover yung dating YouTube channel, ay gumawa na po tayo ng panibagong YouTube channel para doon natin i-upload din yung ating program and at the same time yung ating mga short videos o mga reels. Mga kapatid, at sana po ay pakisuportahan din. Alright! So, salamat. Nakasama ko kayo. Team Live, thank you so much. At Team Replay, thank you so much din. At sana huwag kayong magsawa na patuloy na suporta ng ating munting programa. Thank you rin sa pagdalaw sa special tawag dito. Special mention sa aking anak, Pastor Jomel Arsenal. Thank you so much anak Thank you sa pagdalaw. God bless sa yung talagang hindi mapipigilang lumalagong programa. Patuloy kang gamitin ng Panginoon At patuloy lang magpagamit ng may pagmamahal at kapakumbabaan sa gawain ng Panginoon. Pastor Jimmy sa Bandal, thank you so much. God bless you, God bless you, God bless you more. Okay. So, igsoong reveal sa isang raga, if God's will, see you soon. See you soon. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos. Kami muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na pagkakataon. At ngayon ay patuloy kaming nakakaunawa, higit sa lahat. Salamat po at pinagkaloob niyo sa amin ang natatanging kaloob na ito. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, salamat. At ang pagmamahal na nanggaling sa inyo ang siyang nagiging dahilan ng lahat ng aming iniisip, sinasabi at higit sa lahat, mga bagay na aming gagawin. Nadalain ko po ang lahat ng mga kapatid sa buong mundo, tanging-tanging mga taga-suporta ng munting programang ito, na may patuloy kaming mabuhay sa iyong pagmamahal, at i-share namin ito sa aming kapwa. Ingatan po kami, ilayo sa anumang kapahamakan, ibigay niyo po nawang aming mga pangangailangan sa araw-araw, at naway tulungan kami na kayo mapaglingkuran namin sa abot kaya ng mga ipinagkatiwala niyong spiritual gift sa bawat isa. Salamat po. Ang bansang Pilipinas na ngayon nakakaranas ng matagal ng panahon ng pag-ulan, may mga pinahintulot na kayong buhay na mawala. O Panginoon, nakikiusap kami na sana po ay wag nang madagdagan ang mga kababayan namin na mapahamak dahil dito sa
sama ng panahon. Muli, tulungan kami na habang pinagkakalooban nyo kami ng buhay at kalakasan, tulungan kami ng aming buhay ay maging ilaw, maging asin, at maging mabuting daluyan ng pagpapala para sa buhay ng aming kapwa. Salamat po sa kasaguruhan na kung may nagagawa kaming mga pagkulat pagkakasala nyo kaming inuunaw at pinapatawad. Hinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Ay sa Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, maraming salamat po. Brother, ano po ang agno? Kapatid na Romeo Sige, ay sa ano na natin uli pag-aralan yan ha? Kaya para wag na muna tayong lumabas ha? Sasagutin natin sa mga susunod na pagkakataon. Chonggi Sumayo Marcadia, thank you so much. Oy, si Sir Zuri Avila, thank you. Kumusta na po kayo? Long time no see. Salamat at muli po kayong nakapanood sa ating programa. Si kapatid na Kantil Elena, thank you so much din po. Oho, baka may hindi ako nabanggit, wag pong magano ha. Uli, baka may hindi pa po nakakapalo, pakipalo po ng ating munting Facebook page. At abangan po muli kung tingko at nagawa na pero sinisika pa naming mabawi sana yung ma-recover yung ating dating YouTube channel. Para doon na lang po kayo mag-subscribe. Pero kung hindi talaga, ay dito na po sa bagong YouTube channel na ating ipopromote na sana po ay inyo pong tulungan din. Ha? Sa pamagitan ng inyong pag-subscribe. Mario Quiros, thank you so much. At Sister Rebecca Tanyamor, thank you so much din po sa inyo. So muli, patuloy ko pong pinapaalala na wala pong ibang mithiin ang ating programa, kundi ang tayong lahat ay lalong mailapit sa ating Panginoong Jesucristo. Thank you so much, Sister Lorena Tunggol Manuos. Thank you so much po. At patuloy pong tatandaan na mahal ko po kayo. Pero kahit po kalimutan yan, okay lang. Basta ang tuloy-tuloy po nating tatandaan at wag po nating kalilimutan na tayo pong lahat ay tunay na tunay. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ayan ha, ingat po. Maulan, sana'y ingat tayo. Kung wala rin lang naman importanteng gagawin sa labas, manatili na muna sa bahay. Sige, basta. Patnubayan tayo ng Panginoon. Ingatan tayo ng Panginoon ha, mga kapatid. At kung lulubin ng Panginoon, stay safe, stay healthy. If God's will, kita-kita po muli tayo bukas ng gabi. Kung kailan mo muli tayong tulot ng Panginoon at tayo muli magsama-sama pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. I love you. God bless.